At humanda ang 7 anghel upang hipan ang kanilang trumpeta. Hinipan ng unang anghel ang kanyang trumpeta, at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang 3 bahagi ng lupa, ang 3 bahagi ng mga punong kahoy, at lahat ng sariwang damo. Hinipan ng 2 anghel ang kanyang trumpeta, at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang 3 bahagi ng dagat. Namatay ang 3 bahagi ng mga nilalang na naroon, at nawasak ang 3 bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipan ng 3 anghel ang kanyang trumpeta, at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituing nagliliyab na parang sulo, at bumagsak sa 3 bahagi ng mga ilog at mga bukal. Ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang 3 bahagi ng tubig, at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipan ng 4 na anghel ang kanyang trumpeta, at napinsala ang 3 bahagi ng araw, ang 3 bahagi ng buwan, at 3 bahagi ng mga bituin. Kaya't nawala ang 3 bahagi ng kanilang liwanag. Nagdilim ang 3 bahagi ng maghapon, at walang tumanglaw sa 3 bahagi ng magdamag. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan, at narinig ko itong sumisigaw, "Kalagim-lagim! Kalagim-lagim! Talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng nasa lupa pagtunog ng mga trumpetang hihipan ng 3 pang anghel." Hinipan ng 5 anghel ang kanyang trumpeta, at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Ibinigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Binuksan ng bituin ang napakalalim na hukay, at may lumabas na makapal na usok, tulad ng usok ng malaking hurno. Kaya't nagdilim ang araw at ang himpapawid. Mula sa usok ay may naglalabasang mga balang na kumakalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihang tulad sa mga alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ang mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot na dulot ng mga balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin ng mga tao ang kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Ang anyo ng mga balang ay tulad sa mga kabayong handa na sa pakikipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto, at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok, at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib, at ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong ng maraming karwaheng hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng sa alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila'y ang anghel na bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abaddon, at sa wikang Griego ay Apollyon. Nakaraan na ang unang lagim, 2 pang lagim ang darating. Hinipan ng 6 na anghel ang kanyang trumpeta, at nakarinig ako ng tinig mula sa sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa 6 na anghel na may trumpeta, "Kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog Euphrates, at pinalaya ang 4 na anghel upang patayin ang 3 bahagi ng sangkatauhan." Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 200 milyon. Sa aking pangitain ay nakita ko ang mga kabayo, at ang mga dibdib ng mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng safiro, at dilaw na parang asupre. Ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon. Ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asupre. Ang 3 bahagi ng sangkatauhan ay pinatay sa 3 salot na ito, ang apoy, usok at asupre na nagmumula sa bibig ng mga kabayo, sapagkat ang kapangyarihan
kapangyarihan ng mga kabayo'y nasa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo na siyang ginagamit nila sa pananakit ng tao. Ang natira sa sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisi. Hindi sila tumalikod ni tumigil man sa pagsamba sa mga demonyo at sa mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang kamay, mga larawang ginto, pilak, tanso, bato at kahoy, na di nakakakita, nakakarinig o nakakalakad man, ni hindi rin nila pinagsisihan ng kanilang mga pagpatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Pagkaraan nito, nakita ko ang isa pang makapangyarihang anghel na bumababa mula sa langit. Siya'y nababalot ng ulap at may bahaghari sa kanyang ulunan. Nagniningning na parang araw ang kanyang mukha at parang mga haliging apoy ang kanyang mga binti. May hawak siyang isang maliit na aklat na nakabukas. Itinuntong niya sa dagat ang kanyang kanang paa at sa lupa naman ng kaliwa. Sumigaw siya at ang kanyang tinig ay parang atungal ng leon. Tinugon siya ng dagundong ng 7 kulog. Isusulat ko na sana ang aking nasaksihan nang matapos ang dagundong. Ngunit narinig ko mula sa langit ang isang tinig na nagsabi, "Ilihim mo ang sinabi ng 7 kulog. Huwag mo nang isulat." At itinaas ng anghel na nakita kong nakatungtong sa dagat at sa lupa ang kanyang kanang kamay at nanumpa sa pangalan ng Diyos na nabubuhay magpakailanman, na siyang lumikha ng langit, lupa, dagat at lahat ng naririto. Sinabi ng anghel, "Hindi na magtatagal pa. Sa araw na hipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta, isasagawa na ng Diyos ang kanyang lihim na plano, gaya ng ipinahayag niya sa mga propeta na kanyang mga lingkod." Hinipan ng ikapitong anghel ang kanyang trumpeta at sa langit may malalakas na tinig na nagsabi, "Ang paghahari sa sanlibutan ay paghahari na ngayon ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo. Maghahari siya magpakailanman." Ang 24 na matatandang pinuno na nakaupo sa kanilang trono sa harapan ng Diyos ay nagpatirapa at sumamba sa Kanya. Sinabi nila, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang kasalukuyan at nakaraan, nagpapasalamat kami na ginamit mo ang iyong walang hanggang kapangyarihan at nagpasimula ka ng maghari. Galit na galit ang mga bansang di kumikilala sa iyo dahil dumating na ang panahon ng iyong puot, ang paghatol sa patay at pagbibigay ng gantimpala sa mga propetang lingkod mo, sa lahat ng mga may takot sa iyo, dakila man o hamak. Panahon na upang wasakin mo ang mga nagwawasak sa daigdig, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan sa loob nito. Pagkatapos ay kumidlat, dumagundong, kumulog, lumindol at umulan ng batong yelo. Pagkatapos ay kinausap akong muli ng tinig na narinig kong nagsasalita mula sa langit. "Lumapit ka sa anghel na nakatungtong sa dagat at sa lupa. Kunin mo ang hawak niyang aklat na nakabukas." Nilapitan ko nga ang anghel at hiningi ang aklat. Sinabi niya sa akin, "Kunin mo ito at kainin. Mapait iyan sa sikmura, ngunit sa iyong bibig ay kasintamis ng pulot-pukyutan." Kinuha ko nga mula sa kamay ng anghel ang maliit na aklat at kinain ko ito. Matamis nga iyon, parang pulot-pukyutan sa bibig. Ngunit nang malunok ko na'y pumait ang aking sikmura at sinabi nila sa akin, "Kailangang ipahayag mong muli ang mga propesiya tungkol sa mga tao, bansa, wika at mga hari."